Dun sa mga nakaramdam, especially yung mga sa nanay tatay, may naramdaman, di ba? Ano ba, nadala niyo ba siya sa bahay after the shooting? Nadala niyo ba? Paano niyo na-overcome? Sa totoo lang po, nung time na yun, ako pa yung nagsara ng pinto yung first time. So, nung first time, sabi ko, kasi nagkatingin na kami ni Heart, siya nagbukas. So, ang guys ko, sige, sarahan ko na lang, sasaraduhan ko na lang. So, sinarado ko. Pagka-upo ko, like, parang ilang minutes, gano'n, nag-open siya ulit. Ako po kasi yung tao na, hindi ako matatakotin, magugulatin ako. Yun, magugulatin ako. Pero nung nag-open siya, parang, ay, nagulat pa rin ako. Thank you po. Ano po ko, nag-hesitate akong mag-i-close siya, pero nagtapang-tapangan na lang ako dun kay Heart na sabi ko, sige, close ko siya sa first time. Nung second time, nag-open siya, sabi ko, hindi na kita sasantuhan, ayoko na, pagod na ako, gumanot pa ako, kasi ayoko matakot. Pero pag uwi ko naman sa bahay, like every time po, hindi na kasi ako new talaga sa horror. So every time na gumagawa ako ng horror, ang ginagawa ko, nagpipray ako after ng shoot, like silent prayer lang. Then, pag uwi ko sa bahay, wala, nakalimutan ko na lahat. Then, kahit yung mga real horror stories na nakalimutan ko na rin po. Ganun. Thank you po. Thank you very much, Daos. Okay, Heart, would you like to say a few things? Ako naman po, wala naman akong ginagawa. As in, I just pray like what she said after the shoot, because I don't think about it at all. I try not to, kasi mas magiging matatakotin ka, especially if you're alone, diba? So I try to distract myself from thinking and just sleep it off. Yun lang po ang magagawa ko. Thank you. As a cast, ano yung mga eksena nyo na sa palagay nyo ay nakarelate kayo ng nasinda? Yung gusto lang sumagot. Yung sa akin, meron isang particular scene na may ginawa yung character ko. Hindi siya aprobado ng kahit na anong ang tawag dito, religion. So, ayoko nang banggitin ko ano yon. Pero after nun, parang na-feel ko yung agony ng character ko. Na-feel ko yung bigat ng ginawa ko. Kaya after nun, sabi ko, teka, parang kailangan ko na ata talaga magdasal at iligaw kung ano man yung entity na natawag ko nung panahon na yon. Kasi ano talaga siya iba. Never ko siyang ginawa sa kahit na anong proyekto. At yun din yung parang hindi natin masyadong tinatackle na topic. So, yun. Sana kapag napanood nyo yun, sabihan nyo ako anong feel. So, yun po. Ako po, meron pong isang mabigat na scene dun yung character ko. And, syempre po as an actor, I try to put myself in the situation talaga na sa akin talaga nangyayari yun. And, ang hirap i-explain baka ma-spoil. Parang may mangyayari po sa character ko doon. And sobra po yung fear ko talaga. Kasi syempre, I'm putting myself in that situation and I think na yun talaga yung nangyayari sa moment na yun. And kahit after po nung scene, kahit cut na, sobrang umiiyak pa rin ako kasi ang bigat nung na-feel ko na parang nangyayari talaga yun sa akin in real life. And ayun po, I'll explain more siguro pag nag-showing na. Yun po, thank you. Direct, pwedeng yung hindi mapipreempt na eksena yung binabanggit niya. Pwedeng bigyan mo kami ng Siguro yung binabanggit po ni Sia, yung parang climax. Yung ba yung climax nun? Papa-end na yun kasi parang no witness nag-unfold lahat sa mata ng isang bata. Siya kasi yung pinakabata sa tatlo. So nag-unfold sa mata niya lahat ng nangyayari. So very traumatic po talaga yun for a young girl na makita niya lahat ng, sabihin na natin may dugo, may violence, ganyan. So yun po yung tinutukoy ni Sia na eksena. Okay, thank you.
Meron pang gustong sumagot? Tito ako. Hello po, Tito Ronald. Ay, yes, Bea. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako naman po dito especially dito sa film, sa Pasahero, hindi lang ako, pero for sure marami rin sa atin po yung makaka-relate. Yung tinatawag nilang bystander effect. Yung kapag nagiging witness tayo into something but we don't do something about it. Pero syempre tayo, minsan marami tayong mga iniisip na marami tayong kailangan protektahan, hindi natin alam yung kailangan natin gawin or what, kung tutulong ba tayo o hindi. Pero wala tayong ginawa. And siguro dito sa Pasahero, yun din po yung magiging isa sa main lessons dun sa pelikula na dapat wag lang tayong maging bystander, lalo na kapag alam naman natin meron tayong pwedeng gawin. Yun po. Okay. Thank you po. Yes, Andrea. Ako naman po, siguro, for me, I can relate sa movie po namin na Nanay Tatay. Because, I don't know Direk, because Direk was the one who wrote the movie. Is it right na, yung antique ko po sa movie na to is that, parang ang subliminal message niya, is that in life, we are surrounded by evil. And even if how hard we try to change our life, our past, and manalangin, reach out to God, parang mas lalo pa nagper-persist ang evil. Doon siya talagang magiging vigilant siya to get your soul, to win your soul actually, to take it away from God. So, I don't know, correct me if I'm wrong, because you're the one who wrote it. So, parang ganon. Equal, parang ganon din ang nangyayari sa life ko. That's why I could somehow relate to it. Tama ba, Direk? Okay. Question ko na lang po sa inyo and Direk Ronnie. Ano po masasabi niyo dun sa evolution ng horror films sa Pilipinas and paano na siya nag-fare ngayon sa mga ibang Asian horror? Kasi lalo na sa mga Japan, kilalang kilala talaga sa horror film. Go, Chance. Siguro napansin ko po na nag-a-adapt na talaga tayo, humahabol na tayo kasi alam naman talaga natin pag Southeast Asia, ang taas ng standards nila sa horror. May laban naman po may laban po ang Pinoy horror, so hindi po ako nawawala ng pag-asa na aabot tayo doon, na pwede pa nating malampasan in the future. Ano po yung yung evolution ng horror films sa Pilipinas? So yun po, lumalaban naman tayo, nag-evolve tayo, nag-a-adapt po tayo. Napansin ko rin po siguro sa mga experience ko, tayong mga Pinoy, mas mahilig tayo sa paranormal, sa multo, sa espiritu. Sa experience ko lang po yun, parang mas tinatangkilik yung possession, multo. Siguro yung may opportunity pa tayo to develop sa mga aswang and kanto. Kasi marami pa tayong folklore creatures na hindi pa natin napapakita sa big screen. Sana yon mabigyan yun ng chance ng mga Pinoy na mapanood din nila. Kasi yung mga nag-hit din naman ng mga halimbawa Indonesian Thai, folk creatures po nila yung nag-hit doon. Tayo, marami tayo dito na sa tingin ko, hindi lang mas tinatangkilik kasi mas kaluluwa-centric tayo, tayong mga Pilipino. So may malaking opportunity na mapakita natin yung mga kinatatakutan natin folk creatures dito sa Pilipinas. Tama sa kulturang popular, lagi natin pinag-uusapan na ang Pinoy ang hilig sa horror, di ba? Kung evolusyon ng pag-uusapan, sumasabay naman talaga tayo. Nagkakataon lamang na siyempre magkakaiba ang taste ng mga audience at taste ng cinema goers. Lalo ngayon, iba na rin ang mga kabataan ngayon, iba-iba na rin yung kinatatakutan nilang mga bagay, kagaya ng sobrang bumabahang pelikula sa streaming platform kung saan man ito nagagaling. Pero siyempre, kung kompetisyon o paglaban, malakas tayo. Tama nga si Choni, marami tayong kwento na mas interesting sa kanila. Mas maraming matatakotin Pilipino at gustong-gusto natin tinatakot tayo ng kung sino man. At gustong-gusto ng mga Pilipino yun. Higit sa lahat, ang lakas kasi nung Asian Wave, nung 2000 hanggang 2010, ang lakas ng Asian Wave kahit sa ibang festivals,
horror ay universal language, no? Kahit sa ibang festival sa abroad, ang lakas ng horror na lalong binibili talaga. Kahit malaking factor lang sa atin siguro yung lumaki tayo ng mga Kristiyano, no? Mas marami tayong kinatatakutang bagay kumpara sa ibang Southeast Asian countries, no? Na katulad natin. Pero kung laban, kaya naman natin lumaban. Halos sabay-sabay yung phenomenon. Halos pare-parehas naman tayo ng karanasan, no? Yun lang yung na-observe ko.